And then you still have Rosilio there on the sideline. You still have Omega. Kaya pag tinignan mo, sa tingin ko, dodominahin ng every game, dodominahin ng Letran ang bench point. Dahil nga doon sa coming off the bench nila talaga. At ang kagandahan din sa style nitong si Coach Alan Ricardo ay nabibigyan ng pagkakataon yung mga katulad ni Gamad, Yes. Gazingan, Buensalida, Yes. gaining much needed confidence para makapag-contribute later in the season. Oo, you can parang nag-eksperimento siya, pero it's a confidence booster para dito sa mga batang nag-i-start para sa kanya. Gazingan. Post up agad para dito kay Kevin Santos. Buensalida from the free throw line. Yun lang. Maganda sana yung setup nila doon kay Kevin Santos. Kaya lang, hindi binockdown ni Kevin. Mas maliit si Versosa compare sa kanya. At a little bit back down. Pakomit mo ng gusto yung depensa para sa'yo. And then, tsaka mo i-pass, i-kick out. Or kung wala mang help, you can attack it all the way. Barba missing on his first attempt. Manalili against Casino. Manalili. Gamad. Ayun naman. Shot Gamad knocks down a triple. Yun yung sinasabi natin. Itong si Gamad, bihirang gamitin ni Coach Allen, pero bigyan mo ng chance magdi-deliver to. Coming of a pass galing dito kay Titing Manalili. Shot Gamad, one of the youngest players in the NCAA, Phil Canadian, 17 years old. Manalili attacking the rookie Richmond Casino. Relax na relax no? Talagang binabasa niya lang yung depensa kung anong gagawin, and then he will do some counters. Hahanap siya ng mapapasahan. Pag hindi, he will take it all the way. We have been talking about LPO team looking for their first win in the tournament, and to tell us more about the Pirate side, ito si Bianca Tagarda. Anton and Bo, there is something different about the LPU Pirates today, and that is their renewed eagerness to win. Dahil kakagaling nga lang nila from their Cavite team building, where they not only train physically, but also mentally. In fact, I got to talk to one of the vocal players in the team, na si Lion Palingayan, at sabi nga niya, that team building did not only refresh their minds, as this is their first crossover game, but also help them build a more open connection on and off the court, which was vital in their past few games. Now let's see if they can translate that newfound connection into a better chemistry this ball game. Anton and Bo? Bo, in-season team building as we see this breakaway by Casino. Oo, coming off a full court press galing dito sa Letran. Nakita ni Barba itong si Casino dun sa baseline. Kaya lang libre-libre naman itong si Titing Manalili galing sa ball screen sa ibabaw. It's just a simple ball screen between Manalili and Buensalida. Kaya lang nabubutasan Hindi masyadong nagsushow yung big. Naiiwan Ito naman si Ato Barba. Ayun naman. Ganda ng atake. Ato Barba finishing with the left hand. Kaya lang hindi pwede maging siso battle ito dahil baka maubusan na naman itong LPU. Ito na naman si Gazingan missing from the corner three. And Manalili with a steal. May foul kay Villegas. Ganda sana nung intention, kaya lang kitang-kita ni Titing. Ito yung pasa ni Barba doon sa fast break. Ito naman yung simple ball screen on top, libreng-libre si Titing. At ito naman yung atake ni Ato Barba. Si Manalili, nare-recognize din niya na 2 beses pa lang naglalaro itong rookie na si Casino, kaya inaatake niya. Yun naman yung hinahanap ko kanina. You have a post-up kanina on the left side of the court. Kaya lang hindi niya inatake. Pero ngayon, hinook shot na. Kasi pag tinignan mo, mas malaki talaga itong si Santos kay Versosa. 6'6", Kevin Santos. Ganda ng double na doon kay Aviles sa poste. Tsaka malalim. Malalim yung tanggap ni Kevin dito, Bo. High leaper si Kevin Santos, pagka humuk shot siya, hindi talaga aabutan kahit sino pare. Kahit si Aviles, kahit si Versosa, may hirapan. Ang ganda ng pasa ni Versosa sa ilalim. What a steal by Aviles. From Kyle Montaño. Kyle Montaño. Credit the assist to him. Manalili.
Oh, I'm sorry. It was Montaño pala who's defending Kevin Santos. Steal na naman. Barba. Ganda ng Ato gamit na Barba. katawan nito ni Ato Barba. 9-8 ang ating talaan. Lamang ang Knights. Manalili. Ayun naman. Salida. Aaron He's not gonna... Buensalida. Jonathan Manalili is not gonna average 8 assists per ball game kung hindi siya marunong maghanap ng libre. So, Villegas. ito rin yung isa sa mga nag-improve talaga dito sa LPU. Ito yung magandang hanap ni Montaño kanina kay Aviles. Ito naman yung turnover ni Manalili. Ginamitan ng katawan ni Ato Barba doon. Wala nang nagawa yung defender. Ito naman yung magandang assist. Villegas fade away. Villegas short. Santos with a board. Manalili. Uy! Ang ganda nung pasa. Casino leaking out. And Yes, sir. Richmond Casino Basket basket plus the foul. From Ato Barba. Good presence of mind para dito kay Ato Barba. Nakita niya, tumatakbo itong si Casino. Pinagtiwalaan niya. This is the second time na tiniwalaan niya itong si Casino na kukunin at tatapusin. And one pa. Richmond Casino. Phil Am from New Jersey completes the three-point play. 11 all. Tabla po tayo. Di pa pinapasok si Cuajao at si Jimboy Estrada. Santos. Uy, sayang. Dalawang isip bigla. Nagbago ng desisyon. Oo. He already had a shot there. Pwede na yun, one-hander. Kaya lang, hinanap niya pa itong si Buensalida eh. We have a timeout with 5 minutes and 49 seconds to play here in the first. Bo, teammate mo. Oo, ayun na. Si Mr. Gary D. El Granada. Baka pinasa na yung nagliliyab niyang kamay dito sa LPU. Kailangan na yan. Oo, Brad. Di ba? Bo, matagal kayo nagsama ni El Granada, Gary David sa Gilas, Pilipinas. Ano Yes. what are your fondest memories of being with a guy like Gary David? Ano yan? Makwento to eh. Laging bangka to si Mr. Gary D eh. Maano to actually, si Gary ang ng grupo eh. Yung pagka end of practice, Gary has one talaga na... Speech? Hindi, magjo-joke talaga siya for the okay. whole team. Ganyan yan si Gary. Kaya maraming baon na joke yan. Yung mga lolo joke, tito jokes, marami si Gary niya. Gagana kaya yung mga jokes na yon sa mga bata, LPU Pirates? Hindi ko alam sa mga Gen Z, Brad. 9 seconds Sa mga titos na katulad ko, 9 seconds. pasok na pasok yun. The LPU Pirates right now need all the inspiration that they can get. Chad Oh. Gamad, Lord another Gama, three. Talaga namang sinusuklian ni Gamad ang tiwala na binigay ni Coach Allen. The strength of Ato Barba going to the basket, attacking the ito yung Tres ni Gamad. That's his second. Para sa isang 17-year-old na nag-average ng 7.8 points per game sa NCAA in his rookie year, napakalaking bagay niyan. Oo naman. Oo naman. Tapos, kumbaga, hindi naman siya yung talagang maraming playing time eh. Very limited para dito sa manlalaro ni Coach Allen. Pero sinusuklian niya talaga. 7 points every ball game eh. Malaking bagay. Oops. At
na-imagine ko din, Bo, na halimbawa, 17 seconds on ikaw the si shot clock. Gazingan o si Chad Gamad, manunood yung mga kaibigan mo, pamilya mo, sure ball, ikaw yung makikita sa TV o sa gadgets dahil first five ka. Kita na agad, Brad. Kumbaga, ipagkwento mo na ikaw ang starting unit ngayon. O, starting Oo, five ako. Starting five ako. Di ba? Kasi hindi mo alam kung coming of the bench ka, kung gagamitin ka o hindi. Mayroon mag-invite, di ba? Wet Salida on the pull-up. Wala, sayang. Barba on the Ayun na naman. drive. Ato! Yun naman yung strength ng Ato Barba. Is not gonna settle for an outside shot. Nakita niya si Buen Salida yung nasa harap. Teka lang, didiskartehan natin. Dahan-dahan. Parang, actually, nag-ingat si Buen Salida doon dahil meron na siyang isang foul. Oo, pwede magdalawa na yung foul niya doon. Ready na pumasok si Estrada at si Omega. Villegas. And Ayun na nga, sinasabi mo kanina, partner, na may isang foul na itong si Buen Salida. Ito yung atake ni Ato Barba. Ang ganda na ng depensa niya kay Ato Barba. Kaya lang dito, pag show niya sa guard, Jimboy Estrada. bumpin mo talaga ng konti ang guard. If you're a big, talagang tatalsik. Actually, yun ang observation ko dito sa bigs ng Letran. They are really parang 14 seconds on the shot. foul prone itong mga to. Doon nagkakaproblema si Coach Ale. At sa ngayon, Bo, ito yung kumbaga strong five or finishing five ng Letran. Yes. Habang wala pa si Jun Roque. Yes, oo, ito na. Santos, minsan si Ben Salida. Ang ganda nung steal ni... Uy! At ayan naman yung sinasabi mo, foul prone Yes, talaga yung mga oo. bigs. And yun nga, if you're a big, you should use your foul sa kapwa big mo. Hindi mo kailangang foulin like ito, si Casinio. If he takes that shot and he makes it. Kung hindi mo na kailangang hatawin pa because we just want to challenge it. This is already Casinio's most impactful performance. Meron na siyang 5 puntos, 1 rebound and 1 assist. Kaya naman hindi pa siya pinapalitan ni Coach Gilbert dito. Maganda pa ang pinapakita. This can be a breakout game also for him na pwede na siyang diba, sa rotation. Kasi ng mga previous games, bihira natin makita itong batang to. Dito, maganda pinapakita niya. He's defending Titing Manalili, ha? Inaatake siya ni Manalili kanina. Oo, hindi madaling depensahan yan, di ba? Manalili. Oh, what a pass to Tapeño. Ito yung player, Bo, na he's earning his minutes. Yes. Ito naman, pwesto-pwesto lang. Minsan nasa poste. He's just gonna back down. Pag napakomit niya na yung double or help, hahanap na siya ng makikikautan naman ngayon. Siya yung pinakamaliit na big man sa Yes. rotation ng Letran. Just 6'2". Itong si Luis Tapeño. Pero medyo stocky rin tong batang to. Hindi ito skinny na big na masasabi mong super undersized. Mas medyo bulky rin ang katawan nito. Ito yung apat na sinasabi ko na rotation ng big ni Coach Allen. Ben Salida, Santos, Tapeño, and itong si Omega. Na talagang nagro-rotate sila doon sa 4 and 5 position. Casinio. Barba, back to Casinio. Casinio calling out the play. Ato, susubok mula sa labas. Montaño comes up with a rebound. Montaño aatake. And Villegas with a putback. He jump over MDO doon sa putback na yon. Laking tao niyan. MDO, Mark Denver Omega. Kumukuha ng offensive rebound niya pero on that possession, he gets beaten on the offensive rebound. Montaño. Nag-start ito sa atake ni Montaño. Napakomit niya si MDO kaya walang nakapag-backshot doon kay Villegas sa likod. Timeout LPU Pirates. They are up 20-16.
Dr. Alan Paul Laico, PhD, Mancom representative for LPU. Kanina pa siya nandito. Ayan ang kampo ni Coach Gilbert Malabanan. The big question here, Bo, is can they sustain Yes. this type of production and performance as we see Melchor Divina of Mapua University? Actually, ako sa kanila, LPU on the first half, they can sustain it. They can The next question ko talaga is at the start of the third quarter, kung anong mangyayari. Kasi that's where yung talagang collapse nila nangyayari pagdating ng third. Coming off the timeout. Let's see what the Pirates will do. Aviles. Barba. Wala pang substitution para dito kay Coach Gilbert, ha? Montaño with the fadeaway. Oo, malakas lang. Speaking of substitution, Ayan na. platoon substitution ang gagawin ni Coach Gilbert dito. Pasarela. Jimboy Estrada. Kakasabi lang natin walang substitution. Eto, 5 agad. Ang pinasok ni Coach Gilbert. And interestingly, yan ang ginagawa ni Coach Allen nung high school. Yes, oo. Nung nasa Squires siya. Yan, nung nag-champion Sabay-sabay. sila. Yun yung time nila Jonathan Manalili, Andy Himao. Yun yung mga type of substitution na meron siya dati. Ito naman, paborito, Jimboy Estrada. Parang lumulutang eh. Oo. Tsaka ang galing niyang humanap ng boards. Pare, hindi siya... Angles. Hindi siya yung nagdadalawang isip na pagka ganong klase ng pwesto, boards ang gamit lagi. Omega pumoposte, aatake. And Omega will head to the line for 2. Ito ngayon ang next question. After the good start of the starting unit of Coach Gilbert, saan ngayon pupunta sila? More on the Pirates. Without Barba, without Villegas. Nawala rin si Casino na maganda ang nilaro. So, somebody needs to be man enough to take the challenge. Itong si Piñapiel, ito si Moralejo, ito si Nahilig. Diba? So, yun yung question ngayon, kung kanino sila pupunta. Omega sinks the free throw. Peter Rosillo. Well, among the players on the floor dito sa second unit, ang magandang performance ngayong season, si Versosa. Yes. He's averaging 8.3 points per outing. 2 minutes. Moralejo. Moralejo from way out. Badly misfiring bola na kay Estrada. Rosillo tumatakbo. Pinasa dito kay Deo. Wow. Uy, walang pesahan. And Moralejo in a foot race with Estrada. Oo. Ganda sana nung intention ni Deo Quajao, kaya lang hindi ini-expect ni Jimboy. Balikan naman dito sa Letran. Omega. Jimboy. Boarding. Lagi nilang ginagawa yan. In their previous games, pabibigay ang bola sa poste, tapos blind screen galing kay Jimboy. Kukunin niya off a handoff, and then gamit ng boarding. Ito yung turnover, kaya naman nalibre itong sa pass break itong si Moralejo. Ito yung poste ni MDO. Handoff kay Jimboy. Swak na swak. Omega. Another. Ayun na naman. This time, hindi pinorting ni Jimboy. Oo. Kanina pa kayo boarding ng boarding, kuya. Ito, ringless naman. Diba? Last a foul. Bonus free throw for Jimboy Estrada. And the reaction of Coach Alan Ricardo na nakakatulog na ng mas maayos after these back-to-back wins. There is a review. Oh, there's a review. We don't know what's the review. Ano ba ni-review ng ating mga referee dito? May mga
mga sumenyas kasi from the coaching staff of Letran that unsportsmanlike foul, maybe a landing spot, but Yes, pwede. Oh. just a regular foul. Oo, kasi nga he jumped Bonus over. free throw for Pero kung yun, Jimboy Estrada. regular challenge na hindi ka tumalon, naapakan yung paa mo, that's where the landing spot comes in. 6 na puntos agad si Jimboy Estrada, di pa nagmimintis. Oo, wala mang 4 na minuto na naglalaro ito si Jimboy. Yun din ang madadala ng kumpiyansa sa'yo kapag ka maganda ang nilaro mo in your previous games. Na, kumbaga, yung kumpiyansa mo ay umaapaw talaga. Plus, yung mga binibigay sa yung tira, talagang comfort zone mo. Samantala, Simon Peñafiel gets the point para dito sa LPU. Tapeño. Ito na naman yung play nila. Ayun naman, hinanap si Tapeño. Uy! It's just a simple action of passing cross screen to the big. Ito si Peñafiel. Cross screen to the big, bigay ng bola kay Omega, tapos screen na nila. Kung sino yung malibre, yun na lang ang hahanapin mo. And on that possession, ito si Tapeño ang nalibre sa ilalim. Binasikan ni Tapeño. Oo. Shot fake, drawing a foul. Dahil malakas din itong si Tapeño, naiangkat niya yung bola. Ano rin eh, buff din yung katawan eh. Hindi yung skinny na undersized big. 36.3 seconds remaining here in the Yun first lang. quarter. Estrada. Yun na medyo mortal scene na makuhanan ka ng offensive rebound coming off a free throw. Rosilio. Oh! Miscommunication between Rosilio and Deo Quahaw. Dalawang tapo na yun. Oo. So LPU with a chance for the last shot here in the first quarter. Just for the tie or for the lead with only 18 seconds remaining sa first quarter. Moranejo. Sino ang bibida dito? Daileng. Rebound Omega. May Ito oras na pa naman. mga Letranista dito. Jimboy. 3 seconds to go. Nakita na ni Jimboy. Tried to draw a foul. And that will do it. End of the opening quarter. The A score, back and forth 24 game for the between the LPU Pirates and the Letran Knights. And at the end of one, the Knights are ahead 26-24. Simulcast sa Heart of Asia. This is NCAA Season 101 Basketball. Anton Rojas, Bo Belga, Bianca Tagarda, your broadcast team on this Saturday, our second game. Kanina, nagtagumpay ang Perpetual kontra sa JRU, 71-65. Now we witness this matchup between Letran and LPU. Sa ngayon, Bo, spread out ang opensa ng magkaparehong kubanan. Oo, actually, hindi lang sa isang tao. Pagpasok ni Jimboy, he had 6, 7 points. Kanina, si Casino who had 5. Si Barba with 6, I think. So, very spread yung ano natin. Si Manilili, nung nagsimula siya, may a couple of points also. Estrada with the rebound. Estrada, his 4th rebound of the game. Omega. Inside Ayun na naman. pass. Oh. Uy! Sorry, miss. Para dito kay Tapeño. Ganda nung hanap. Ganda nung screen ni Jimboy. Moranejo. Dural. Versosa on the pull-up. And extra possession na ibigay ni Moranejo para sa LPU. Daileng Ayun naman. for 3. Kanina niya pa sinusubukan yung tres na yan sa corner spot na yan. At that time, medyo successful itong Seno. Ito, atake si Rosilio. Oh, wow! Wow! Peter Parang Rosilio. ginawa din ni Manalili yun. Kanina. Nung isang laro. Oo, nung one. Oh!
Talagang challenge si Peñafiel. Ito yung tres ni Dailig sa corner. Ito naman yung atake ni Rosilio. Ginaya si Jonathan Manalili. Wala kasi pumick up sa kanya sa taas kaya inatake niya dire-diretso. May ganong move si Manalili kontra San Beda. Actually, ang hilig ni Tening sa ganyan. Yung niyo-yo-yo pa. Dailig, going back to Dailig, Bo, he's been shooting good this season, 41.2% from beyond the arc. Kaya naman talagang sinusubukan niya yun kanina pa. Nakakadalawa na yatang tira siya dyan sa tres. Dito sa side. Tapos ang dami niyang perimeter pull-up. Kaya lang hindi siya nagiging successful kanina. Tapeño. Rosilio. Ayan, they go to Jimboy at the post. Ready humelp si Dailig. Quahao for three. Could not Uy! get the shooter's bounce. Balik ang bola sa LPU. Nag-agawan si Oo. Tapeño at Omega. Ito yung atake ni Peñafiel kanina. Challenge niya si Mark Denver Omega. So, foul situation for the Natran Bigs. May dalawa na si Omega, may dalawa na si Buensalida. But Omega is staying on here. Alright, pasa muna natin kay Bianca Tagarda. Know your purpose, impact, and the consequences of your actions. Those are the wise words of Coach Alan Ricardo when I asked him kung ano nga ba ang natutunan ng Letran Knights in their past few games. It may have been a shaky start for them, but now that they're finding their own rhythm at 2-3, Coach Allen credits it to the improved health and conditioning of their players. Pero kung mapapansin ninyo, the second unit is now being utilized more as this is also part of Coach Allen's plan of making sure that everyone is involved and that everyone is ready when called to play. Anton and Bo? Everybody has to be ready with the way Coach Allen has been coaching na hindi mo talaga alam kung sino ang isa-start niya. But as we have been emphasizing, we know who's going to end games, and this guy is definitely going to be on the floor when Coach Allen needs him the most. Manalili finding Tapeño. Yun naman yung expected mo dito kay Titing Manalili. Na talagang hanapin niya yung mga kasama niya pagka dumobol, hindi siya maka-atake, i-feed niya talaga yung mga kasama niya. At Bo, meron ng 6 na assist itong si Manalili. Oo, and he's only averaging 8.7, I think. Pero ngayon, may 6 na siya. Uy, kung tinira ni Deo na shoot, pero mas Jimboy. maganda. Mas maganda yung kay Jimboy. Corner 3 para kay Estrada. Ayun na naman. Nako, pangatlo na yan. Oh, di ba? Yun yung nagiging problema ng Bigs. Actually, ito ni MDO, problema niya doon. Ito yung pasa ni Quahao kay Jimboy. Yun ang nagiging problema nito ni MDO talaga. In one quarter, he was like tend to have 3 fouls agad. Kaya doon nagsisink in yung medyo nagsisink yung kanyang playing time. So ngayon naman papasok si AJ Buensalida na merong 2 personal fouls. Yes. First free throw is good para kay Simon Peñafiel. Kanina niya pa inaatake yung mga bigs eh. Pagka nakikita, parang nalalaki yung mata ni Peñafiel pag nakikita niya big ang nasa harap niya eh. Talagang it's either they will commit a foul, it's an easy basket for him. Kaya naman wala siya, hindi siya nagsisettle sa sa jump shot, sa pull-up. Talagang atakihin niya. And with the foul situation, maybe we might see Cyrex Silorio, who's actually next in the rotation of the bigs. Hindi malabo yun, di ba? Kasi itong si Buensalida, 2 na rin. Manalili with Ayun a naman. floater. Moses Manalili. Oh! Naubusan ng space. Itong si Peñafiel. Smooth. Manalili.
There is a head coach 6 points and 6 assists and 2 steals for Titing Manalili. Wow. Very limited, hindi rin limited minutes. Pero he's really active dito sa ball game natin. Kanina, 2 atake. Kami ng puro ball screen. Ito naman yung... Ayun na nga. Kaya naman ipina-challenge ni Peñafiel. Kasi... Oh, it looked good, Bo. It is. It is good on that angle. Yep, definitely. All right, let's take a look at it one more time. Tingnan natin na mabuti yung paa at yung bola. Medyo... Definitely hindi yung paa. Yes. Malayo masyado. Ayun na nga. Yun. In Malayo. front of you, head coach And challenge yung, of if the you're LPU gonna Pirates successful. tatanungin mo tayo, medyo malayo Time pa out, yung LPU referee natin Pirates. doon. Kaya talaga naman pina-challenge nito ni Peñafiel. So good on our officials to correct the call. Letran leads LPU 35-34. It is a Saturday, and that's why all the ladies are dressed to the nines here for this matchup between Letran and LPU. Walang naka-uniform ngayon kasi Sabado. Wash day ngayon, wash day. Yung iba dyan, walang pasok. Nanood lang talaga ng NCAA to support their alma mater. 20 seconds. Especially on the these shot two teams are struggling in our standing, so they really need their support. Whatever support you can give, ibigay mo na. Barba kontra Buensalida. Alam niya na dalawa na yung foul ni AJ. Di ba? 30 seconds Good on the presence shot of clock. mind for dito kay Ato Barba. They run a ball screen, nag-switch itong si Bensalida. Kaya lang, natapikan siya ni Titing Manalili doon. Moranejo. Versosa. Malakas. Estrada with the board. Good play sana yun. Kaya lang, napalakas lang yung tira ni Versosa. Manalili. Estrada. Santos from the corner. In and out. Kanina pa rin nila hinahanap yun. Nakadalawang tira na si Kevin Santos dun sa spot na yun. Peñafiel. Manalili. Manalili accelerates, steps on the brakes. Manalili looking for that pass to Buensalida. Ganda naman nun. Simon Peñafiel with a touchdown. Alam niyang habulin siya ni Kevin Santos. Kaya pagka-receive, inangat niya na agad. Kahit na sali-saliwa yung paa niya doon, still managed to make it. Estrada. Wala. Versosa saves it to Montaño. Tatlo pa silang nag-aagawan sa bola doon eh. Genesis Aviles. Ito yung fast break galing kay Versosa. Alam niyang pagka i-dribble niya pa, aabutin ni Kevin Santos yun. Kaya naman, kahit 14 seconds na on the shot clock. off leg ang take-off niya doon, he still managed to make it. 1 point lead para sa LPU. Manalili.
Quahao for 3. And Estrada comes up with the rebound. Estrada contra Villegas. Oh, Yun naman yung isa din sa mga strength nito na Jimboy. Even if he's a shooting guard, he know how to post up. He know how to make his move at the post. Kaya hindi lang din talaga pang big man ang poste. Napag-aaralan din ng mga gwardya. Even Deo Quahao, he can post up. Meron siya mga post move din. Manalili trying to split the D. Hindi mo rin talaga masusundutan eh. Kasi ang baba ng dribble niya, kahit na alam mo yung ipit na siya, nadidribble niya pa rin eh. Ito yung ball screen, in-split ni Jonathan Manalili. Eh no, ipit na siya. Sige, dribble. Parang may tali sa bola eh. Oo eh. Nasa kamay pa rin niya eh. Bumabalik. Manalili. Todeo. Quahao. Ganda no fade. Oy! Wow! Sayang. Mahina yung finish. Aviles. Oh! Dahil sa tapik yun. Oo, dahil sa... Oh! Ayun na naman yung fancy pass ni Jonathan Manalili. 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 Oh! Dangerous pass. Quahao stepping back for 3. Yun Deo naman. Quahao. Kanina niya pa sinusubukan yan. He already shot twice. He's not successful. Pagdating doon sa pangatlo, sinigurado na nito ni Deo Quahao. Kaya naman balik sa dalawa. Balik sa letra ng kalamangan. At 2. Tumingin pa sa'yo, Bo. Parang gusto na sabihin, Ano kuya. sinasabi, kuya, teka lang, antay-antay mo lang ako. I'm excited for this guy to be in the professional. Kasi I know how they play. I know what they can contribute. Ito yung... Ang layo eh. Lalo na ngayon, Bo. May 4.9 kayo eh. 4 point eh. Talaga namang mapapractice na nitong batang to yung 4 point. Actually, I'm excited with these guys. Si June, ito si Deo. Although si MDO is not with us anymore, I'm excited kung ano yung maiko-contribute nila sa amin. Ayun naman. Sinurbo naman ni Aviles yung freebies na yun. Coming off ay end one. Ito na naman yung poste for Jimboy. And Jimboy almost grabbing his own miss. Santos on the pull-up. Within, Barba with the ball. Yun din yung mga tira ni Kevin Santos eh. Ayun naman! Oo. Yan ang Santos. sinasabi natin na, uy, sayang, mintis. Manalili. Missing. But what a block by Santos. Chase down. Montaño. Parang si Raymond Almasan to eh. Yung mga ganitong ano nito na ano. Eto, meron din tong tira sa ganyan. Kaya lang malakas. Ayun na naman si Ben Salida. So back to back blocks para sa Letran. Santos with the chase down. Warning on the LPU. Siguro, Bo, ito yung isa sa mga pinakamaliit na lineups ng Letran ngayon on the floor. Buet Salidas, the tallest guy at 6'5". Oo. Tapos itong si Tapeño. Sinab muna itong si Kevin Santos. Villegas on a pull-up. Sinubukan niya yung ginagawa ni Jimboy. Maganda ang pinapakita ito ni Casino, ha? He was really going for the ball. Good presence of mind na patamain dito kay Ben Salida. Oh, sayang. I'm Hindi not nakalusot. sure what the intention was there, but it hit the board. Tapeño! Basket plus the foul. Hindi naman, hindi na ipinahiya nito ni Tapeño itong pasa ni Jimboy Estrada.
with a foul. Pushing foul Galing dito number kay 5 Reds of the Chivas. His third personal. Ben Villegas. 3 on the Pirates. Bonus Sinubukan for talagang Luis abutin Cepeda. ni Reds. Oo, ang taas ni tumalon eh. Kala ko aabutan niya din eh. And now we have a substitution here. Coming in for Nat Reds Fuentes, also from the high school basketball program. Ito din yung isa sa mga batang very limited minutes also. Pero humugot na si Coach Gilbert sa talagang mas pinalalim niyang bench. Aviles. Fuentes for 3. Manalili with the rebound. Manalili. Extra pass. Quahao for 3. Wala. Kung kanina itong si Estrada ang nakakuha ng extra pass galing kay Quahao, binalik niya ngayon. Kaya lang hindi na-shoot ni Deo. Oh! Ayun na naman yung pass ni ni Manalili. Oh! Ay! Casino with the interception. Barba. And Barba will finish. Ato Barba. Too much fancy passes on one end. Timeout at Ron Light. Committing a turnover. Pass break para dito sa Lyceum for Ato Barba. And Gary David is liking what he's seeing. Oo. LPU ties things up at 41. Pagdating kay Titing Manalili, expect the unexpected. Dahil meron talaga siyang mga ganyang klaseng pasa. You have to be ready and alert at all times. And ito naman yung finish ni Barba. Kaya kailangan pagkakasabay mo si Titing sa fast break, Oh. expected mo yung mga fancy passes. Dahil kung medyo yung aanga-anga ka, tatamaan ka pa sa muka sa fancy passes ito ni Titing. It's a good intention though. Pero hindi lang talaga ito ini-expect ni Tapeño. Kung nakuha niya naman niya yon, may libre-libre naman siya talaga. Manalili has 7 assists in this game. Now, one thing na kapansin-pansin, Bo, is nabawasan yung mga isolation ni Manalili. Yes, actually. Hindi inaalis. Siguro ni-remind siya ni Coach Allen na let's do more of a set plays rather than you running one-on-one tapos i-create ka for your ano. Kasi nga medyo yung mga previous ano nila, pag nag-hero ball si Titing, medyo napapasama eh. Napapasama yung ano nila eh. Pero nung medyo na-share nila yung bola, left and right, umiikot, nagiging pasensyoso sila on offense, mas maraming nalilibre, mas nakikita nila yung butas. And I feel like in this game, may conscious effort na si Manalili na ganong klaseng style of basketball. Yes, oo. Tsaka mas madali for him. Mas madali para sa kanya na Umangat yung assist numbers. oo, mas mapapadali ang buhay niya actually. Manalili playing 13 minutes, the most out of any player from both teams. Estrada. Wow. Uy. Interception by Casino. Oh, what a catch by Fuentes. Barba with 16 on the shot clock, pulls up, and Gwen Salida holds on to the basketball. Not a good decision for Ato Barba on that instance. Uy, yun naman. Coming off a rebound. Nakitaan ni Manalili ng butas sa gitna. Dire-diretso na. Hindi niya na ipinasa.
Hidoyo na naman ni Oo. Manalili. Mas sure ball siguro siya sa ganun eh. Na yo-yo niya yung bola eh, bago niya itira. 8 points for Manalili. Manalili, what a pass to Quahao. Quahao to Estrada. Hinayaan na lang ni Jimboy kasi natamaan ng isang Natapik LPU naman ito player. rin naman yung atake ni Jonathan Manalili. Nakita niya si Ato Barbador, medyo iniwas niya. Kaya nagkaroon ng pag-yoyo na tinatawag. Hang time kay Manalili. Pag ako yung ham yun. Casino and Manalili, the two point guards who started this game. Tapeño. Alam niyang wala siya masyadong tira sa labas. Kahit na libre-libre siya, he tend to attack his defender. Kaya lang yung pesto ng defender niya itong si Aurique eh nakatagilid kaya tinawagan ng blocking foul. Good thing they're not in the penalty kaya okay lang. 40 seconds on the shot clock. Oh, bounce pass. A little bit wild on the pass again Yes, for oh. Manalili. Pinagagalitan niya itong si Buen Salida dahil para sa kanya yung pasa na yun eh. Kaya lang, ang hirap din tamputin kung ganun kalakas yung bounce pass mo eh. Di ba? Kahit na gaano ka kagaling sumalo, kung yung bounce pass mo ay ganun, mahirap salahin. Estrada. Ayun Oh, na naman. Manalili with the interception. Manalili. Manalili! Getting the steal. Getting the basket. Kaya naman, steady Eddie itong si Titing Manalili. Oh, what a start. What a first half for Manalili. Casino missing. Muntikan pa. At the end of the half is 45. Titing Manalili, 10 points, 6 rebounds, 7 assists, and 2 steals in 15 minutes. Letran, nauuna ngayon kontra sa LPU 45-43.